covenant of blessings and protection to fathers. Ang tipan ng pagpapala at proteksyon pasimula sa mga ama. Alam po ninyo, lahat ng bagay sa mundo simula sa paglikha ay mayroong pasimula. At alam po natin na ang simula po ng lahat ng bagay, yung Genesis 1:1 ay ang Diyos. At sa New Testament naman po, kasama ng pasimula ang ating Panginoong Jesucristo. So lahat po ay may simula, at ang lahat ng simula, nagsisimula po sa Diyos. Sa lahat po ng ginawa ng Panginoon, siya po lagi ang simula na lahat ng bagay. At pagkatapos po, nilikha ng Panginoon ang lupa, at pagkatapos mga dagat, lupa, halaman, pinatubong lahat, nilagay ang mga hayop sa lupa, at nilagay ang isang paraiso para magsimula po na ang Diyos ay may paglagyan sa tao na magpapatuloy ng kanyang sinimulan. At iyan po ay pagkatapos nilikha po si Eva at si Adan. Ayun. At nung ilagay po si Eva at si Adan, na prepared na ang lahat, wala nang pangangailangan. Kumbaga sa bahay, lilipat ka na lang, na ando na kumpleto ng lahat. Ganon po ang ginawa ng Panginoon sa paraiso bago po nilikha si Eva at si Adan. Why? Ang dahilan ay para maintindihan nila mayroon naghanda sa kanila ng paraiso. Okay? At sila'y maging walang pangangailangan. And the first thing that God did to Adam and Eve, yung pong una, sabihin natin una, na ibinigay kay Adan at Eva doon sa Genesis 1:28. Yan po yung lagi nating binabasa. At ang sabi po doon, and God blessed them and said unto them, be fruitful, multiply, and replenish the earth. Sabi niya, at pinagpala, doon po sa pagpapala, binasbasan sila para sa isang bagay na kanilang dapat pamuhayan. Ang sabi po doon, at binasbasan ng Panginoon ang tao at sinabi sa kanila, kayo ay magpalaanakin at kayo ay dumami. Sa English po, madaling intindihin. Sabi niya, be fruitful, multiply, at ang purpose po ay sabi niya, kalatan niyo ang lupa. Para ano? Ipagpatuloy po yung sinimula ng Panginoon sa kanyang nilikhang lupa. Kaya ibinigay yung pamamahala sa hayop, at pagkatapos po ay nilikha si Eva. Para ano? Para magkaroon po ng pamilya at mangyari yung pagdami po ng tao para gawin na ipagpatuloy ang kalooban ng Panginoon. Sa kabilang banda, ang layunin ng Diyos, hindi lang mamamahala ang tao, kung hindi may mga taong maglilingkod at makakasama ng Panginoon. Ngayon, noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Kaya, for God so loved the world, ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa tao, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun po yung tayo bumagsak na. But sad to say po, nire-review ko lang po kayo for introduction para maintindihan nyo yung mga pasimula. Sa Kapitulo 3 po, sa Kapitulo 2, talatang 2:17, ang unang utos ng Panginoon na ibinigay sa tao, huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Sa 2:17 po yon. At doon po sa puno, doon sa paraiso, doon sa itaas po niyan,
niyang talatang yan, dalawa lamang po ang punong kahoy doon na tinukoy ang pangalan. Ang una ay punong kahoy ng buhay at ang pangalawa ay punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Kung gusto po niyo yung dalo kayo ng Merkules o kaya ng umaga ng Linggo. Pagkatapos po ay tinuturo ko po kasi sa mga lalakihan yan eh. Pagkatapos po, ano po ang nangyari? Ang nangyari po ay kada umaga, sa verse 3, nagpe-fellowship yung tao. Pero pag alis ng Panginoon, ang pinupuntahan naman ng tao at iniikutan, yung bawal, yung bungang kahoy ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama't mabuti. So, ganyan din po yan ang buhay sa tukso, di ba? Kahit hindi ka sugarol, araw-araw kang magbabad at manood ng sugal, dadating ang oras, magiging sugarol ka na rin. Amen? Meron akong kaibigan noon, hindi naman siya marunong magmadyong. Pero araw-araw po siya sa madyong. Pag walang siyang trabaho, nag-aaliw lang siguro. Hanggang sa medyo natuto na siya at yung kasama niya, pagka po maiihi, yung nagmamadyong, sabi niya, pare, ikaw nang muna nga umupo dito. Siya nang umuupo at pinatitira doon sa kanyang pitsa ng madyong hanggang sa naging madyongero na. Amen? Hanggang naging madyongero na siya. At naging addict na siya sa sugal. Si Eva at si Adan po, ganun ang siguro nangyari. Dalawa yung punong kahoy doon, ang laging iniikutan naman ay yung bawal. Yung punong kahoy ng buhay, hindi nila pinagtuunan yon, kundi yung bawal. So anong nangyari? Si Satanas nakita ang interest nila at siya'y dinaya doon. Alam po niyo yung istorya. At nung madaya si Eva, inabutan niya si Adan na under desire niya na kumain din. Kaya napahamak po ang mundo. Amen? Kaya sabihin po niyo doon sa inyong katabi, huwag mag-a-under ng asawa. Basahin niyo yon sa Kapitulo 3, kaya minalas ang mundo. Genesis chapter 3, basahin niyo lahat yun. Kaya minalas ang mundo, ang dahilan kasi hindi tumayo si Adan doon sa otoridad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, ang sisi talagang kay Adan. Una, si Adan naman, ang sinisi naman ay yung Diyos. Kasi gawa nitong babae na binigay mo sa akin ay mahilig sa bawal. Kaya bawal ang mga under, ha? So ngayon, tuloy po tayo. Sa madaling sabi po, sila po'y pinalayas sa paraiso. Nasumpa ang lupa, kaya tayo nagtatrabaho para kumain at naghihirap tayo. Tapos nahati po yung utak ng tao sa masama at mabuti. Kasi pinili nilang kainin yung punong kahoy ng masama at mabuti. Kaya unfortunately po, hindi kayang pamahalaan ng tao ang masama. Natalo ng kaisipan ng kasamaan ang tao, kaya nagpapatayan ang tao sa ngayon at ang mundo natin ay walang kapayapaan. Amen. Kaya nga,
pinalaya sila sa paraiso, hindi para lang parusahan, kundi para ireserba ng Panginoon someday, pagdating ng tagapagligtas, matubos uli sila at ma-restore sila doon sa relationship na nawala. Kaya nga, doon po sa bandang hulihan, noong Kapitulo 3, pinalaya sila at pinabantayan ng anghel yung punong kahoy ng buhay. At sabi niya, baka makain nila at sila'y mabuhay magpakailan paman na hiwalay sa Diyos. Yun pong ibig sabihin nun. Kapag nakain nila yung buhay na walang, yung bungang kahoy ng buhay, doon po sa kanilang lumaglag o yung fallen state, yung hiwalay sa Diyos, mabubuhay sila magpakailan paman na hiwalay sa Diyos at hindi na sila matutubos. Kaya sila'y pinaalis, and that is God's grace sa kanila. Pinaalis doon, ginuwardyahan yung punong kahoy ng buhay at sabi baka makain nila. Baka bumalik, makain nila at ang tsansa ng pagbabalik loob at katubusan ng kanilang buhay at relasyon sa Diyos ay hindi na mangyari. Kaya nga, nangyari po, unti-unti ang Diyos ay tumawag ng mga pamilya para yung pinasimulan niya may magpatuloy. So, ganda istorya po yan eh. So, dumalo kayo ng Merkules o kaya Linggo ng umaga, Sabado na umaga. So, ngayon po, kumalat ang tao sa Genesis chapter 9, si Noe po ay pinili naman ng Diyos para iligtas mula doon sa kasamaan noon sa kanilang kapaligiran. Pinili siya at alam po natin, nagkaroon ng baha, nagunaw ang mundo at nung bumaba si Noe, nagpasimula ng buhay, siya ang unang magbubukid pagkatapos po ng baha. At nagtanim ng mga ubas at siya rin ang unang nakatuklas ng paggawa ng alak. Pagkatapos po, ano nangyari? Basahin po ninyo doon sa 9, tuloy-tuloy. Nalasing si doon sa verse 20 at 21, chapter 9, 20, 29, 21. Si Noe isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Sumobrang pagkalasing ni Noe. At kaya hinulaan na yung mga anak. Yun. Pinasa yung blessing, nalasing. Kaya nagkaloko-loko rin yung kanyang mga anak siguro. Ako natatawa rito sa ito po yung lagi kong binabasa kasi. Natatawa lang ako. Siguro, itsura ni Noe. Sa kalasingan naghubot-hubad At pagkatapos hubot-hubad siguro kaya ipinanalangin yung kanyang mga anak. Anyway, sa madalit sabi po, nabigo ang lahi ni Noe. Why? Dahilan din po sa ama. Tanda po nyo, si Adan, nasira siya, kaya ang lahi niya ay sumama. Si Noe, nasira din siya, kaya hindi nagpatuloy ang lahi ng mga maglilingkod sa Diyos. Sa 3 anak ni Noe. At pagkatapos po ay tinawag ng Diyos si Abraham. Doon tayo sisimula sa chapter 12 ni Abraham. Ng Genesis. So, Genesis ay tinawag si Abraham mula sa Ur ng Caldea. Tapos sabi niya, umalis ka dyan. At ikaw ay pumunta sa isang lupain
at doon ay pagpapalain kita. At sabi niya, ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng buhangin sa dagat at bituin sa langit. Exaggerated po yun, pero ang ibig sabihin, pararamihin ko lahi mo. At pagkatapos po ay pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Doon sa 12:1 po yung tuloy-tuloy. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. So, yun po ang ang pangatlong tipan ng Panginoon sa mga patriarka sa lumang tipan, sa mga naging tatay at kinuhang pasimula ng Panginoon. Yung dalawa ay nabigo, si Adan at si Noe. At nagpasimula uli ang Panginoon, tinawag si Abraham. At kay Abraham, ibinigay ang tipan ng pagpapala sa ama. So, kaya ngayon dito, ang pamagat natin is covenant of blessing and protection sa mga ama. Kaya po, I want to emphasize na ang tatay po talaga ay napakahalaga sa linya ng kalooban ng Panginoon. Tayo po ang nasa unahan talaga niyan. Na kung ang ating lahi po ay maghihirap, ang lahi natin ay maglilingkod sa Panginoon, ang lahi natin ay pupunta sa impyerno or pupunta sa langit, malaki po ang kaugnayan ng mga tatay dyan. Amen. Sapagkat ang tatay po ang unang pinipili ng Panginoon para sa kanilang pamilya at sa mga susunod na lahi nila. Napansin po ba ninyo na kapag ang isang tao ipinanganak sa squatter o ipinanganak sa walang bahay, siyempre, yung mga anak nila, ang buhay ay mahirap din. Depende sa ama yun eh. Pero kapag ka po ang ama ay maayos ang buhay, ipinanganak ka sa pamilyang maayos, eh siyempre, ang kalalakihan mo ay maayos na buhay. Bakit? Susugin mo po yun doon sa pinanganakan mong bahay. Kaya gusto po ng Panginoon na maintindihan natin, pwede nating pasimulan ang maayos na buhay, pwede nating pasimulan ang isang bagong direksyon na hindi patungo sa kahirapan, hindi patungo sa impyerno, kung hindi patungo sa Diyos sa langit. At makasama tayo magpakailan-kailanman at habang tayo nasa lupa, ay maranasan natin yung basbas ng pagpapala at proteksyon ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya palapakan po natin ang Panginoon. Babasahin ko yung una. Ito po ay kay Abraham. Sabi sa Genesis 17:4 and 6. Ang sabi po rito ay ganito. Sa English, ang sabi, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Your name will be Abraham, and I will make you very fruitful. I will make nations of you." Sa New Living Translation. Sa Tagalog po, ang sabi dito, ilagay mo sa Tagalog, ano yan? Sa Genesis 17:4 and 6. 17:4 and 6. Ito ang aking tipan sa iyo. Ayun na. Babasahin ko sa uno. Nang ika-siyam na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihan Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram at sinabi pa sa kanya ng Diyos,
ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Abram nung una. Abram. Walang ra. Abram. So, sabi niya, pinahaba. Ngayon, ang magiging pangalan mo na ay Abraham. Sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. At ako'y magiging Diyos ninyo. Napansin po ba ninyo doon? Habang panahon, tutuparin ko ang aking pangako sa inyo, sa iyong lahi, particular sa lahi ni Abraham. At sabi niya, habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Ayun o. So, ang tipan po, ang purpose ng tipan ay para maging Diyos. Kilalanin ang lahi ni Abraham, paglingkuran ng lahi ni Abraham, ang Diyos na tumawag sa kanilang ama, na nagbigay ng tipan o pangako, covenant, kasunduan po iyon, na na ikaw ay aking pararamihin, magiging makapangyarihan kang mga bansa. You will be great. At ang mga bansa doon sa 12, kung babalikan ninyo, ay pagpapalain dahilan sa inyo at susumpain ang mga susumpa sa inyo at pagpapalain ang mga magpapala sa iyo. Kaya makita ninyo yung division ng Muslim. Nakita nyo napakagulo ng kanilang bansa. Pagka naging panatiko ang mga tao laban sa Kristiyano, yung mga bansang pumapatay ng mga Kristiyano, lalo na magulo ang kanilang bansa. So, ngayon, yan po ay dahilan sa kay Abraham. At lagi niyong tandaan, ang tipan ng Panginoon, una, kay Abraham, kalakip ng kanyang pagsunod. Ang Diyos, sinabi, pagpapalain kita, pero may kabuntot po lagi. Kung susundin mo ang aking mga alituntunin at palatuntunan at mga kautusan. Ang sabi po dyan sa Hebrews 11:8, sabi dyan, sa pananampalataya, nang tawagin siya na umalis sa lugar kung saan tinanggap niya ang isang mana, siya'y sumunod. He went out not knowing whither he went. Kahit na hindi niya alam ang pupuntahan, sumunod lang si Abraham. Saan? Sa pananampalataya. Ang pananampalataya po, pagsunod sa Diyos, na itiniwala sa Diyos ang mga susunod na panahon ng kanyang buhay. So, by faith, Abraham obeyed God. At nung pong, dito po sa Genesis 26:5, ito po ay pagpasa na ng pagpapala. Ang sabi po diyan sa 5, kung babasahin po ninyo yan, mula doon sa unahan, si Isaac, ang sabi po dito, pagpapalain kita dahil kay Abraham. Sabi, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. So lagi yung tandaan, kahit tayo Kristiyano, tumanggap tayo sa Panginoon, ang requirement pa rin po ng blessing, ay ang pagsunod. Ang requirement ng kaligtasan ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At ang katunayan ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus
ay handa kang sumunod, magpasakop at paglingkuran mo ang Panginoon ng buo mong puso. Always, kahit tayo Kristiyano, kahit tayo nailigtas na ng Panginoon, pero tayo po'y masuwayin pa din, hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin ay pinagagawa ng Panginoon. Halimbawa, 6 na araw sa inyo na. Yung unang araw na isang linggo, na araw ng linggo, sa Panginoon yun. Yung napakasimpleng utos ng Panginoon. Pero anong ginagawa ng tao? Nagtatrabaho pa rin. Ang dahilan po kasi naging biktima na tayo ng bumagsak na na mundo na hindi na minamahalaga ang kautusan ng Panginoon kung hindi ang pera, ang sarili, ang buhay ng makamundo. Kaya kahit linggo, ang mga kumpanya may pasok. Pero dapat po 6 na araw sa tao na yan. At pagdating po nung unang araw, at yan po'y Sunday kasi doon nabuhay ang Panginoon sa bagong tipan po. Yan ang araw ng Kristiyano. Kaya tumutugma po yung araw ng linggo doon sa utos ng Panginoon, yung summary. Sa 22:36 hanggang 38 ng Mateo na ano ang dakilang utos, iibigin mo ang Diyos ng una sa lahat. Una, o hindi linggo, yun ang unang araw na isang linggo eh. Ang simula ng linggo ay araw ng linggo, hindi Lunes. Ang simula ng araw ng trabaho ay araw ng Lunes. Ang simula, confused po mga tao dyan eh. Akala nila, ang Lunes ay araw ng, simula ng araw ng linggo. Hindi po. Pangalawang araw yun ng linggo. Ang unang araw ng linggo po, ay yung may pula sa kalendaryo. Araw yun ng linggo. Yun ang simula ng araw mo ng linggo. Number 1, unang araw. Ano ang unang araw sa linggo? Linggo. O ngay, ano ang pangalawang araw? Lunes. Simula naman po yun ng trabaho. Hanggang Sabado. At sa Bible nga, ano yan eh. Pag sumunod ang tao po, sa Bible po, ganito yan eh. Mula Lunes hanggang Biyernes, trabaho yan. Trabaho. Pagka Sabado po, pahinga po yan. Araw ng pamamahinga yan. Spend your time with family. Kaya mga Hudyo, ganyan po eh. Pag araw Sabado, sila nasa bahay lang. Kasama ng mga apo niya, anak. Ngayon, sa bagong tipan, hindi naman po tayo mga Hudyo. So, we can spend our Saturday sa iyong pamilya. Amen? Amen. Kaya, pagka po ang nasusunod ay patakaran ng Panginoon, no? Sabado pahinga, linggo ay pagsamba. Alam po ninyo, ang tao po'y hindi gaanong nai-stress katulad po ng sitwasyon at kondisyon ngayon ng buhay. Merong palog. Alam po ba ninyo ang sakit ng tao? Ang sakit ng tao, ayon sa medical science, 70% ng sakit ay nanggagaling doon sa psychosomatic illnesses. Alam po ba niyo yung psychosomatic illnesses? Yung pag-iisip, sobrang pag-iisip. Mula Lunes hanggang Linggo, isip ng isip. Lalo na kung wala kang pera. At kahit na marami kang pera, mas marami kang isipin. Kasi po, natural po yan. Kinakailangan natin magtrabaho, mag-isip. Kaya nga, yung araw po ng linggo, ng Sabado, yan po'y pag-unload naman ng isip, pamamahinga. Amen. Kaya pag araw ng linggo, maluwag ang utak mo na pumunta sa simbahan.
at magpuri sa Panginoon. Amen. Wala stress. The joy of the Lord is my strength. Kaya nga, ang panalangin ko po, pagka ang mga tao ay natuto po ng ganito, kay mahirap, kay mayaman ka, naintindihan mo po yan, hahaba ang buhay mo. Bakit? Sapagat nagagawa mo yung prinsipyo ng Panginoon. Ngayon, wala, ang hirap Wala kang kakainin mamaya. Sabi, paano, pastor? Wala man akong kakainin kung hindi ako magtrabaho. Kaya nga, ang problema kasi nga, ay yung patakaran natin ang nasunod. Hindi lang sa inyo nagsimula po yan. Yan ay doon pa sa una-unang panahon. Minana na lang natin yan. Kaya nga binabasag ng Panginoon yung ganyang mentalidad para maranasan natin yung pagsasalin ng blessing ng Panginoon dahilan sa pagsunod, amen, sa kalooban ng Panginoon. Wala, paano ka nga namang, paano ka makakasamba? Wala kang pamasahe sa tricycle. Tapos, maglalakad ka pa rito. Kaya mahaba ang buhay ni Brother Erning Nunez. Yan naglalakad dati galing daw sa kanila, sa kapunta rito. 16, lakad. Kaya yan, mahaba ang buhay. Exercise pag linggo. So, talaga po, sabi mo rin, pagka tayo po ay wala tayong pera, pakahirap mag-isip, punong-puno na stress yung utak mo Ang hirap mag-isip, nung anday kang babayaran, wala ka namang hawak na pera. Kaya, ang gusto ng Panginoon, tayo po'y pagpalain. Pero mayroong kondisyon po, dapat po gagawin natin at sundin ang kalooban ng Panginoon. Sabihin nyo rin sa yung katabi, tingnan nyo yung katabi. Sabihin mo, ang taong walang pera, walang kabuhay-buhay. Yan, talaga. Okay, para natin ang Panginoon. Sana ba tayo? So, ipinasa kay Isaac ang blessing ng Diyos. Ipinapasa yan Pinapasa po. Pinapasa ibinigay ng Diyos sa Ama, ipapasa natin sa ating mga anak. Pero, sa kondisyon na ituturo mo rin sa anak mo ang pagmamahal sa Panginoon. Alam po ba niyo kung saan niyo? Tatandaan ninyo yun? Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. At pakinggan mo, O Israel, ang ating Panginoon Diyos ay isang Diyos. At sabi rin sa verse 5, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas mo. At pagkatapos ituturo mo ito sa iyong mga anak. Tuturo. Deuteronomy chapter 6. Ilagay mo nga yun doon. Chapter 6, 4 to 6. Sana. Pakialam mo mga MPJ. So, Deuteronomy chapter 6, ipinasa po ng Diyos sa Ama at ang Ama naman po ipinasa sa kanyang mga anak. Yung blessing. Pero kaakibat po noong tipan ng pagpapala, alin? Anong kalaki po noong tipan ng pagpapala? Kung susunod. Nakita mo rin sa 28 ng Deuteronomy yun. Pagpapalain ko kayo kung kayo susunod. Dahil sabi dyan, tingin mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. O tuloy. At yung iibigin ng Panginoon mong Diyos na iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, iyong buong lakas. O tuloy. At ang mga salitang ito ay akin iniutos sa iyo, sa araw na ito ay sa iyong puso. Sa tatay po ito Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Amen. Napansin po ba ninyo? Kaya pagka po ang tatay
ay hindi talaga sumusunod, natural, hindi susunod yung mga anak. Amen? So, at pag hindi po sumunod, natural, hindi dadaloy yung blessing sa lahi natin. Yan po yung ano yan eh. Sabi natin doon sa yung katabi, amen? So, ngayon, tuloy. Tapos, ipinasa po kay Jacob ni Isaac. Anak din niya yun. Tapos, ipinasa ni Jacob sa kanyang anak, sina Joseph, at kanyang mga apo. Doon sa letter D, ilagay mo na lang yung ano dyan. Ako'y papunta po kasi ako ng bataan pa ngayon eh. Amen. So, letter E, sabi niya, the blessing is passed to the children of God through Jesus Christ. Yung pong pagpapala na ibinigay sa amang si Abraham ay isinali naman po yan sa Panginoong Jesucristo. Ang simula po ng blessing ni Abraham na sa magiging mga anak ng Diyos ay sa pamagitan naman ng ating Panginoon Hesus. Galatia 3:26 at 29. No? Sabi po dito, Kapitulo 3:26 at 29. Dahil sa iyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, congratulations! Amen. Dahil sa ating Panginoong Hesus, hindi dahilan sa relihiyon. No. Kaya yung sasabi, pumasok ko sa amin, maligtas ka hindi. Sabi niya, dahil sa Panginoong Hesus, pag tinanggap mo siya bilang Panginoon at Diyos ng buhay mo, sabi dito sa 9, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So, ang blessing po ay ipinagpatuloy sa lahat ng magiging mga anak ng Diyos at ito ay sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus, 1:12 ng Juan. Ang sino mang sa Kanya'y tumanggap, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, siya na sumampalataya sa Kanyang pangalan. Amen. Amen. Kaya, bahagi po tayo ng sasalinan ng blessing ng Amang Abraham sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan po'y hindi lang panlangit. Yan po'y habang tayo sa lupa. Pero sad to say, nakakalungkot lang, ang marami sa atin, may uban na tayo ng ating marinig ang Ebanghelyo. Kaya, ang dahilan po kasi ang Diyos ay laging may pasimula. Pero, salamat sa Diyos, kahit na tayo may uban, kahit na mukha tayong gutay-gutay na, ay makakapagsimula pa rin po tayo sa ating spiritual na buhay. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid ng tatay. So, mga tatay, taas ang kamay. Simulan nyo ang blessing ng Diyos sa buhay nyo. At ipapasa nyo yan sa inyong mga anak. Pero ang kondisyon ay, what is the condition? Kung ikaw ay susunod. Kung ikaw ay susunod, pagpapalain ka ng Panginoon. At sabi roon sa Job 36 verse 11. Lagay mo nga, PJ, yun. 36 verse 11. Job. Sabi diyan, kung sila'y makinig, sabi mo sa katabi mo, makinig ka. At maglingkod sa Kanya, ayun, gugugulin nila ang kanilang mga araw sa kasaganaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. So, sa English, ang sabi po ganito. Maganda sa English Job.
If they obey, sabi diyan sa King James, if they obey and serve Him, kung sila'y susunod at maglilingkod, sabi niya, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Amen. Ito po ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, lagi po yan nangyayari. Hindi madali, pero yan po'y mangyayari. Hindi, kahit hindi sa panahon mo ito, pero pag sinimulan mo ngayon at tumagal-tagal pa ang pagbabalik ng Panginoon, ang lahi mo ay pagpapalain. Kung naituro mo sa kanila ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Gugugulin nila ang kanilang panahon, ang araw nila sa kasaganaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Purihin ang Panginoon at nawa po ang salita ng Diyos ay maging tunay sa atin. Makinig, ano sabi doon, at makinig at maglingkod. Sabi. Sa English po ay obey and serve. Sa English ay sumunod at maglingkod. That is the condition of passing the blessing. Ang paglilipat ng blessing ng Ama sa Kanya pong lahi. Amen. Kaya nga, last verse, yung 10 utos po, yung pang-5 utos, doon sa Exodo, Kapitulo 20, yung pang-5 utos sa 12. Pang-5 po ito utos. Dapat ito ituturo sa mga anak. Lagay mo nga dyan. Sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaakibat po yan sa 10 utos yan Sabi sa English po yan, honor, parangalan mo ang iyong ama at ina. Huwag mo silang pababayaan. Mahalin mo sila, paglingkuran mo ang magulang mo, may kaakibat po yan na pangako. Sa buong 10 utos, yan lang po ang mayroong pangako na hahaba ang buhay mo at ikaw ay pagpapalain. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Nasa rin po yan sa Epeso, sa Bagong Tipan, sa Kapitulo 6, 1 at 2. Ang sabi po doon ganito. Ilagay mo nga yan na 1, 6, 1 ng Epeso. Mga anak, sabi diyan, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Verse 3, ikaw ay giginhawa, hahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen. Napansin ba ninyo yan? Talagang dala-dala ng ama at ng ginagawa at trato ng anak sa magulang ang blessing ng Panginoon. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, hanggang langit ang blessing ng Panginoon. Kaya dalawa po yan mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Spiritual po yan. Di siyempre, yung dito, ako ang dito, tatay dito. Amen? Bakit? Sapagat ito ang nararapat. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag pabago-bago ng tatay.
Sabihin mo, huwag palipat-lipat. So, yan po yung pattern eh. Pagkatapos, sabihin, igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag mong, ingatan mo, galang mo. Pagka iginalang mo ang tatay at nanay mo, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa, hahaba ang iyong buhay sa lupa. So this is the Word of God, and this is the covenant of God sa mga tatay.